At nagkakaroon na naman ng pagtaas ng COVID-19 cases dito sa Pilipinas. Subalit ayon sa gobyerno, wala raw dahil ang pagsuyo ko ay multong haplos. Huli na akong lumampi ng 1,000 taon. Papailing ning paggamit ning folk beliefs related to the Minispan. Nonglo or the Kinabayong could very well be an articulation of this folk. Then we go farther forward and we'll go to the false shield. At saka ito syempre ang ating sword. Kasi naman ano po kung talaga may zombie po dito. Jason Chacoca sa Akdang Silid sa Gubat, ikatlong karangalan. Congratulations, Jason! Ikaw ay nanalo na? Oo, siya ngayon ay nasa Bicol. Siya ay nanalo na? Cash prize at saka ng certificate. So, congratulations and happy birthday! Merry Christmas! Kasama nandyan lahat yung regalo namin. And happy fiesta. Okay, dyan ka lang. Kasi pagsasalitain natin si Sir Marcel. Hindi ikaw. Tsaka ikaw. So as you can see, ako lang ang judge na nandito kasi nag-away-away na nga kaming tatlo. Pasensya na sa outfit kasi pag hindi ako nakaganito, nalakitin ako ni Beverly C. Sabihin niya, sa ibang event, nag-i-effort ka. Pag sa akin, hindi. Kasi nasabi ko, taasan mo kasi ang TF. Dahil mahal mag-outfit. Anyway, kung tuwa ako kasi, every time na nai-invite ako sa Sanggol Club, I prepare myself for a reading experience like never before. Sorry. 33 na entries, tapos 3 tula, tapos 2.5 lang ang bigay. So, ay, nita, di ba? Yung pira. Tapos aawayin ka pa ng co-judge. Hindi naman kami nag-away. Kaming tatlo, puro kami very vocal with what we wanted. Very vocal with the pieces that spoke to us very strongly. Si Mang Aida ay meron siyang pinupush. Si the other, si PJ, pinipm niya din ako sa email. Bakit hindi na namin yung ganito, ganyan? Bakit wait lang, judge lang din ako. Gusto niyo ba mag-usap-usap tayo in a Zoom, whatever, so that we can fresh out. Last year kasi, para sa akin, when I judge, nagsusulat ako ng critique to explain kung bakit ito yung napili ko. Nadinagman naman ni Bebang. Wala namang nangyari kung sa critique ko. So this year, hindi ko na ginawa, di ba? Pahirap ko yung sarili ko, tapos 2.5. Ako pala yung basher. Hindi. Ang nabayaran ka naman. Ay, parang wala pa. Hindi ba yan na yun? Grabe kayo. Hindi. Masayang community ang sa Angola Vlog kasi every year, may mga old writers na sino to na napakaganda pala ng pagsusulat. I go to their blog, na-discover ko yung blog nila na magandang basahin pala. Tapos may mga kinda senior writers na pinapatulan pa itong maliit na pa-event ni Blue na sana lang. Bahinga naman kayo, na kayo sumali sa lang. Sos lang. Magpalangka na kasi kayo. Hindi. Yun, so this year, hirap na hirap ako personally kasi I work for HIV and AIDS Support House and other HIV-related na organizations as well as human rights. No? So gender, HIV, so ang daming ganon. Mahirap kasi personally, I've never written an advocacy piece. Ang hirap kasi turo kasi sa amin na mayapang mentor ko si Rio. Before a piece could be an advocacy piece, it first has to be a literary piece. So mahirap siya, itutulay mo yung panunula sa magiging advokasya. So mahirap siya, ang lumalabas, pwersado. No? So parang
may hindi siya palatable kasi before it becomes an advocacy piece, it first has to be a poem or a story. Yun muna, bago siya maging piyesang pang-advokasya. So ako personally, hindi ko siya kayang itulay. No, when you're an advocate, you're feisty about what you do. Pero tuwang-tuwa ako kasi sa crop ng 33 na yon, nilawid nila na tula siya bago siya naging advocacy piece. Hindi didactic, hindi pilit yung pagkakasulat. So, tuwang-tuwa ako na nami-mainstream yung advocacy na hindi pilit. Nami-mainstream yung advocacy poems na poem muna bago maging advocacy piece. Ayun, so tuwang-tuwa kami tatlong mga judges kasi nilalaban ko din kasi, bakit kasi may mga tay-tay? Kung first, second, third, dapat first, second, third, di ba? Walang tayo ganun. Nag-away-away. Hindi naman nag-away-away. Maraming pera si had strong opinions. Kaya tong top 10 ng tula this year, kahit alin doon ay pwedeng ipaglaban at pwedeng pagkasiraan ng friendship ng mga manunulat. Maraming salamat, Blue, sa ganitong sana na-discover pa ng ibang mga writers and readers ang mga akda na kasama dito sa collection na to. Proud kami sa winners namin. Thank you. Hey, thank you, Marcel. Yes, Mr. Fiesta. Thank you so much kasi first of all, hindi ako prepared na mag-speech pala ako. So when it's about time, nakaka-flatter na parang pinagtaruan nila yung entry ko. Kasi it's based on my reality. Hindi siya advocacy. I'd like to represent people living with HIV. I'm coming out to national TV kasi yun yung sinusulat kong project na yun. Parang balik sa Rumorans about people living with HIV. Mahirap siya isulat. So kung panahon ko, salamat sa Saramuan sa pagbibiling ng platform for people like us to, get to know us na behind the veil. Di ba kung makita ka ng mga taong interview sa TV, parati silang blurred, black. Now we have a voice. And I'm one of those voices. Thank you so much. So alam mo nga pinaglaban ko siya. Dahil basang-basa ko kasi yung experience ng isang HIV sa akda niya kahit hindi siya pilit. And also, sabi ni Carla, transgender woman siya. So I'm very, very proud na umaangat na doon sa level ng gano'n yung gender issue, Asian hate, etc. Mabuhay yung saranggolan mo. Grabe, hindi namin ito in-expect. Maraming salamat, Marcel. Maraming salamat, Harold Fiesta. At isang napakagandang trivia tungkol kay Harold. Siya po ay natanggalan ng takong. Okay to. Tapos pag-out ng tao, ang siya, Mag-akit na rito. Pinakita niya. Dalawang sapatos, walang takong. Cinderella story. Oo, Cinderella din. So, thank you, Harold. Thank you for your poetry. Sa ikatlong pwesto ay si Jose Jason Chancoco from Bicol. Para sa akdang paghahanda sa zombie apocalypse at pagsasagubat ng sarili bilang paglingap sa hinaharap. Congratulations sa Jason. Yan. Okay. Si Jason. Okay, si Jason ay veterano ng mga contest. Grabe. Ito, marami na itong libro, marami ng akda. Ano yung sinabi mo ulit kayo? Ano sa nasabi, Jason? Sumali ka ulit, ha? Jason, sumali ka ulit, ha? Sumali ka na sumali, ha? Okay. Okay ba? Siguro na-inspire naman siya na sumali. Ay, gano'n. Oo. Blind ba? Blind ba? Blind. Bakit yung umiilig si Sam? Blind ang pag-judge. Okay, blind ang pag-judge. So, palakpakan naman natin
winners. Para sa ikalawang pwesto, mula po sa lalawigan ng Rizal, Berlin P. Flores. Para sa akdang Ciclo. Okay, bago ang lahat, pakinggan natin ang mga mensahe ng mga hurado. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito si Jerry Gracio. Nais kong ipahatid ang aking pagbati sa lahat ng mga nagwagi sa Saranggola Awards 2024. Hindi lamang sa kategoryang tula, kundi sa iba pang mga kategorya. Magpatuloy kayo sa pagsulat ng mula sa puso. Isiwalat ninyo ang mga problema ng bayan, hindi lamang mga problema ng inyong sarili. Ang panitikan ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon para i-imagine kung anong klaseng lipunan ang nais nating gawin. At dahil sa Saranggola Award, ang pangalan ng award na ito, lumipad kayo sa kaitaasan na tulad ng mga saranggola. Magandang gabi sa inyo. Thank you, Sir Jerry. Maraming salamat sa Sir Jerry Gracio ay mula po sa lungsod ng Valenzuela. Siya po ay isang premiadong makata, isa sa mga veteranong miyembro ng Lira o Lilang Nasa Imahe del Baricataño, at isa rin siyang premiadong script writer. Isa sa mga pelikula niya, sikat na Itlog. Dati susunod si Sir yung mga SP. Thank you, Sir Jerry. Siya ay isa sa mga founder ng Valenzuela Arts and Literature Society. Up next is our next judge para sa tula. May mensahe din si Mr. Judy Lezaga. Malugod na pagbati po sa mga nag-organisa at sponsor ng Saranggola Awards. Congratulations sa lahat ng sumali ngayong taon, lalo na sa kategorya ng tula. At pakikisa sa lahat sa pagpaparangal sa lahat ng mga nag-uwi. Karangalan po sa akin ang magsibasa sa mga kurado. Nag-enjoy ako magbasa sa lahat ng entry ng tula. Sa pagbabasa sa inyong mga tula, mayroong muling napasigla sa akin bilang guro ng panitikan, bilang manunulat din, at bilang magbabasa ng panitikang Pilipino. Salamat po sa inyong pagkakha at padayon sa pag-akda. Thank you, Sir Judy. Si Sir Judy Lezaga ay mula po sa UP Baguio. Isa po siyang guro doon at isa po siyang mahusay na makata at tagapagsali, no? At si Sir Judy ay bahagi ng National Committee on Literary Arts ng National Commission for Culture and the Arts. Yeah. Sir Judy, maraming salamat. Siya rin ay board member ng PEN Philippines. Si Sir Judy yung morning ng Pasay. Ang ating susunod na hurado ay first-timer din. Mga first-time na judge itong mga kasama natin ngayon sa 2024. First-time na judge, binibining Kimberly Rose Pilio. Mabuhay mula rito sa Iloilo City, isang maalam na pagbati sa lahat ng nagwagi sa Saranggola Awards 2024 sa larangan ng pagsulat ng tula. Kayo ang bagong hininga ng panitikang Pilipino, mga makata ng modernong panahon na nagbibigay tinig sa ating kultura, kasaysayan at pangarap. Ang inyong mga obra ay tila saranggola sa bughaw ng kalangitan, malaya, mataas ang lipad at makaklos sa puso ng bawat magbabasa. Mula sa gunitan ng pagkawala at pagmamahal hanggang sa mga kwento ng paglalakbay at pagsasakripisyo. Ang inyong mga tula ay sumasalamin sa diwa ng makabayang panitikan. Isang walang hanggang sigaw para sa katarungan, pag-asa at pagkakaisa. Saludo kami sa inyong talento at dedikasyon. Ipagdiwang natin ang sining ng salita
na bumubuklod sa ating lahat. Mabuhay ang mga makata ng Saranggola Awards 2024. Padayon sa pagsulat. Wow! Ganda palang Filipino ni Binibining Kim Filio. Si Kimberly Rose Filio, mas kilala sa tawag ng Kim Filio, ay isa sa mga fellow ng Batch 2022 at opisyal na miyembro ng LIRA. Nanangat sa Imahen Retorika Tanyo, ang pinakapatagal ng poetry clinic sa bansa na itinatag na pambansang alagad ng sining na si Virgilio S. Almario. Isa rin siya sa mga napiling writing fellow ng UST, Center for Creative Writing and Literary Studies, para sa taunang UST National Writers Workshop. Nagwagi siya ng unang gantimpala sa Salaysay sa 71st Carlos Palacao Memorial Awards para sa kung paano ako nagbukhang sponge sa harap ng mga pinggan. At kasalukuyan siya nag-aaral ng kanyang PhD sa pagsasalin sa UP Diliman, Binibining Kimberly Rose Filio, from Iloilo. Siya ay guro sa Western State University, Western Visayas State University. Yan. Thank you, Kim. Thank you, Julie. And thank you, Jerry Gracio. To represent the poets, the poet judges, nandito ulit si Mr. Marcel Villa para igawad ang mga nagwagi sa kategoryang tula kasama ang CCP Intertextual Division at si Blue Mali ng Saranggola Awards. Okay. Para sa ikatlong karangalan, palampakan natin si Jose Jason Chantoco! Congratulations! Nakakamagkano ka na? Jason, sa akin na yung pera. Oo, sa akin na. Dami. Congratulations, Jason! Para sa kanyang nakdang kasal, elemental at iba pang kanlungan ng kalaga, lahas at pag-ibig. Ayan. Title pa lang tuloy. Haba. Yan. Dalit. Dalit. Okay. Na mga salaysay. Ang napapansin ko lang, dito sa Saranggola Awards, ang mga manunulat ay parang medyo makitid yung kanilang mga isang pinakalakay. Sa puso, ang karamihan ay palagi ko lang narinig. LGBTQIA, transgender, paghihirap, problema sa panganganak, mga ganun. Natutuwa ako dito sa kaunting medyo napaiba, no? May tumalakay sa West Philippine Sea, may tumalakay sa Ibanag at Ilog Cagayan. Pero maliban dyan ay bahala ko sana o matutuwa sana ako kung mas malawak-lawak yung tinalakay ninyong mga baksa dahil napakaraming bago at napapanahon. Halimbawa, ang influensya sa atin manunulat ng AI, yung artificial intelligence, yung mga maiinit na paksa ngayon katulad ng EJK, ng Pugo, yung dayaan sa eleksyon, yung PhilHealth, si Mary Piatos, Bitcoins, walang tumalakay tungkol sa negosyo. Walang tumalakay tungkol sa inflation, sa kung bakit hindi natin mabibili ang bigas sa halagang 20 pesos. Yung mga gano'n na paksa sana ang dapat na talakayan natin, lalo na yung kabataan ngayon na alam ko naman concern kayo sa ating lipunan sa ngayon, sa ating pamamalakad ng gobyerno. Dapat sana lawak-lawakan nyo ang mga paksa. Well, nangyayari talaga yan na limitado pagkakulang sa saliksik. Ewan ko lang, hindi ako masyadong familiar kung gaano ang panahon ibinigay sa inyo para kayo ay makapangaliksik.
baka masyado naman na madali. Pero alam nyo, kung talagang bukas ang kamalayan nyo sa ating sosyedad ngayon, sa ating pamahalaan, ay hindi maaaring hindi natin talakayin ang mga ganitong paksa. Yung mga paksang malapit sa ating damdamin, malapit sa ating kabuhayan, malapit sa kinalalagyan natin, at saka nakatingin din sa medyo panahon natin sa kinabukasan. At sana ay lawakan pa ninyo yung ang inyong pananaliksik. Yun lamang ang aking mensahe at nabanggit sa aking ebang na mga baguhan daw yung manunulat dito. Kung baguhan ko yung manunulat, yung tayo ko pa rin ay katulad ng dati. Tatlo ang dapat maging mga master ng palaki. Master yun ng language. Magsulat tayo doon sa wika na kabisado mo. Dito yata ay mukhang Filipino talaga. Kung doon kayo sa may okay lang. Pangalawa ay mastery ng form. Napansin ko pa rin dito na sanaysay ito, personal na sanaysay, pwedeng classified na non-fiction. Pero karamihan sa mga entry na nabasa ko parang gusto magkwento. Gusto magkwento. Wala yung katangian ng sanaysay na nanghihikayat, ng kukumbinsi, nagpapaliwanag ng tama at saka ng mali. Kwento ang karamihan nababasa ko dito. At pangatlo, pinaka-importante na rin, yung katulad ng nasabi ko na, paksa, mastery of topic. So, ang topic nyo sana maging malawak pa ng konti. Anyway, hindi ko napakahabaan. Maraming salamat sa mga lumahok. Maraming salamat sa mga namahala sa patimpalak. At sana ipagpatuloy pa to. Para naman marami-rami yung chance ng mga manunulat na bago na mailabas yung kanilang galing. At malaman nila kung may kakayahan ba sila o wala. Hanggang dito na lang. Maraming salamat ulit, Bebang, at sana hindi ka madala sa pagkuha sa akin bilang inampalan o judge sa mga ganitong patimpala. Maraming salamat. Nadala na kami, sir. Sir John, maraming salamat sa iyong napakamakabuluhan ng mensahe. Ang haba, lecture. Thank you. Pinagalitan pa tayo, no? Pinagalitan pa yung mga, contestants. Thank you, Sir June, Valde. Okay po. So, tayo po ay magbibigay ng palangal sa mga naguli para sa kategoryang sanaysay sa Saranggola Awards 2024 upang katawanin ang mga hurado ng sanaysay na hindi po natin kasama today. Narito po si Sir Angelito Flores Jr. Buti na lang nandito ka, sir. Doble ang PM dapat. Sir Bloom, wala man ng dobleng payong. Pinasihay na payong. Para sa mga nag-doble ng roll. Narito po muli si Jose Jason Chancoco. Congratulations, para sa kanyang akdang Article 1 at sukat ng mga ganap sa Ayungin Shoal at West Philippine Sea. Ang pala yung isa sa minention ni Abdon Valdez. Congrats, Jason! Thank you! Congrats! Dapat may counter tayo ng magkano na nagto-total. Tayong total. Yes! So tayo at thank you, sir. Thank you, Sir Rico from Marawi.
Teachers Group, our first song.